may kanya-kanya kasi yung mga experiences, hindi pa rin masisisi. For example, si si Congresswoman Laila De Lima, nakulong siya ng 6 na taon sa ah, sa panahon ng Pangulong Duterte at hindi siya nakapag-serve ng almost matagal din nung kanyang termino sa Kongreso. Kaya siguro hindi mo bilang isang tao syempre mananaig pa rin yung kanyang panibugo sa kanyang puso. Pero may announcement, no? Because of the crescent moon, ang totoong El Fitir ata ba yun? Ay tomorrow. Pero ngayon yung holiday. Oo. Yes, okay. Magandang umaga, Pami, at magandang umaga, Marlon, at maayong buntag sa akong mga kaigsuunang Cebuano, mga Subuanon nga nakakaroon din nag-atang. I-shout out lang usan ako ang taga Save the Philippines Coalition, Lapu-Lapu City. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag, mga Cebuano. Maayong buntag, STP Cebu. Oo. And today, joining this morning is a very special guest, Caloocan City 2nd District Representative, Congressman Edgar Egay Erice. Good morning, sir. Ay, nakamute po kayo. I-unmute lang kita, sir. Hello po? Yes. Yeah. Good morning, Pam, Elmer, and Marlon. Yes, Good morning sir. Good po, Egay. Nasa Morning daan po. po kayo, Yes. Opo, mag-iingat po sa biyahe at maraming salamat po sa sa inyong pagpapaunlak ng oras ngayong araw na ito, Congressman Egay. Wala ka naman. It's a pleasure. Kung since nasa sasakyan ka, simulan natin sa issue ng oil price hike. Inyo pong ipinapasa ang Sagip Presyo Act. Tungkol saan po ito? Kasi alam mo walang trigger mechanism, yung emergency trigger mechanism ang ating bansa pagka nagkakaroon ng krisis sa presyo ng crudo o ng mga fuel products. Alam mo, meron na tayong experiences pero hindi tayo natututo. 1973, nung unang nagkaroon ng geopolitical tension sa Middle East, biglang nag-spike yung mga presyo at nahirapan tayo. Umabot ng $147 per barrel noong 1973. Tapos noong 2008, na meron din labanan pero more on financial side sa Middle East. So ganun din, nag-spike. Wala tayong automatic na trigger mechanism para ma-address yung problema ng sudden surges ng presyo ng langis. Ang problema dito, pagka ganun, tinatamaan talaga yung mga pinakamahihirap nating mga Pilipino dahil umaakyat kagad yung inflation rate. So, unlike other countries, meron na sila kagad na automatic response pagka ganitong may Middle East crisis. Dahil alam naman natin yung problema ng Israel, unpredictable. Pwedeng matapos bukas pero next week mag-umpisa uli. At every year pwedeng magkaroon yan. So dapat meron na tayong, hindi yung gagawa pa ng batas, gaya nun, kapapasa pa lang namin nung giving powers to the President para bawasan o tanggalin yung excise tax. Pero kung tataas yan, kahit alisin mo yung excise tax, walang mangyayari. Ang forecast nga, pag umabot ng $140 per barrel, ang inflation rate natin tataas na mga 7 to 7.5%, which hindi na lang economic crisis to, kundi magiging political crisis to dahil tatamaan yung mga pinakamahihirap. Alam mo naman sa atin, mga 80% ng ating mga kababayan ay talagang pagka nasa 7.5% na tatamaan na. At kawawang-kawawa yung industriya, kawawang-kawawa yung mawawalan ng trabaho, kawawang-kawawa yung transport sector. So kinakailangan may automatic trigger panukala. Pagdating ng $80 per barrel, dapat automatic tanggal na kagad muna yung suspended muna yung excise tax. Pag umabot ng $140
$120 per barrel, dapat tanggal na yung excise tax suspended. Ano? At pag umabot ng $140, dapat may 10 pesos subsidy na yung gobyerno sa pump prices ng gasolina o ng mga fuel products. Yun yung Kung Egay, opo. yun ang basis ng Oho. Kung Egay, follow-up question po. When you say hindi tayo natututo, that is not on the consumer side po eh. Yung hindi po natututo, it should not be on the consumer side, but the Yes, of government course. side. Oho. Yes, of course. Yung policy regulators. Yung mga Opo. policy regulators. Yun ang may problema. Kaya nga, ito na yung sagot. Kailangan meron tayong automatic trigger mechanism pag dumadating yung Middle East crisis. Tumataas yung presyo ng langis. Kung But, Egay, sorry, Okay. i-follow up ko lang po. But how does this take effect now, given the rates that you mentioned as trigger points, no? Let's say, pag umabot ng 100, 120, 140, and all, how does that become effective if we have Mr. President Bongbong Marcos insisting that everything is okay, everything is normal? Paano po yun? Hindi. Kaya nga, dito, makikita na pag naipasa yung batas na to, pag $80, hindi na normal. Dahil may epekto na to sa ating inflation rate. Yun ang sa akin yun ang pinaka-importante dahil ang tinatamaan pag tumataas yung inflation rate, yung pinaka-mahihirap nating kababayan. So, pagka nag-$120, di kailangan tanggalin na yung VAT. So, $140, yun na ito na yung trigger mechanism. Ibig sabihin, hindi na normal. Pag 81, lumampas na ng $80 per barrel, hindi na normal. Dahil apektado na yung mamamayan. kung Ngayon, Egay, pwedeng sabing normal ni Presidente, kahit hindi normal, pero wala kasing walang batayan. Pero kung may papasa natin yung batas na ito, may batayan na. sa tingin mo, nasa tamang direksyon o nasa tamang maayos na paggabay ang liderato ng isang Bongbong Marcos na sa kabila ng buong mundo ang apektado dun sa krisis sa gasolina at syempre enerhiya dahil dun sa gera sa Middle East. Sa tingin mo, nasa maayos na direksyon tayo sa pagtitimon ng isang Bongbong Marcos sa palasyo ng Malacanang considering na dun sa binitawan niyang salita na everything is normal? Alam mo kasi, si President Marcos, ang suliranin niya, even before the crisis, hindi normal yung takbo ng ekonomiya dahil dito sa flood control scam. So, gusto niyang palabasin na normal pa rin kahit na talagang Medyo mahirap ang kanyang gobyerno. Yes. Okay na po. Okay na po. Hello. Yes po, okay na po. Yun nga. Tingin ko yun yung frame of mind ng ating pangulo nagsimula ng problema yung ekonomiya natin. Nakita mo naman last December ang quarterly GDP natin ay 3%, pinakamababa since the pandemic. So hindi na normal noon pa lang. Itong nagsimula na yung flood control problem, yung scam, nagsimula nang magkaroon ng hindi normal na takbo ang ekonomiya ng ating bansa at ng governance ng ating bansa. Kaya sinasabi niyang normal ngayon, huwag mag-alala dahil gusto niya parang i-project sa mamamayan na everything is under control. Pero sa totoo, talagang may problema tayong malaki at na-double up yung problema because of the Middle East crisis. Kong Egay, at balikan ko lang yung sagip at Hello? Yes, Kong Egay. Can you hear me? Yes po? Hello, Kong. Balikan ko lang yung nawawala si Yes. Kong, balikan ko lang. Yes. Narinig ko. Yes, yung is it enough na yung trigger mechanism na mag-kick in just to address the oil prices?
Sabi mo nga kanina, hindi na tayo natuto, no? Dalawang golf course yan. Hindi ba pwedeng ma-integrate na rin yung ibang contingencies? Malaking bagay na yun kasi kapag ka na naging batas yan, 18% kagad yung yung 12% VAT saka yung 10 pesos, mga 80s. Pagkatapos kung magti-trigger na yung subsidy na 10 pesos, mga more than 20% na nung presyo ng langis yung mababawas. Malaking bagay ito para sa industriya, para sa transportation. Malaking bagay ito para hindi umakyat ng umakyat yung inflation rate. Wala ka rin ho bang plano kong na i-revisit yung oil deregulation law? Well, mayroong mga may mga kasalukuyang batas na nakahain diyan at kasama na 'yan sa mga pag-uusapan. So, ang para sa akin ngayon, ang importante magkaroon ng automatic na response mechanism yung bansa natin kasi we cannot predict pwedeng matapos yung yung US-Iran war in a few days, a few weeks, pwede ring 6 months, pero pwede ring bumalik ka agad. Kaya hindi na dapat na tuwing magkakaroon ng ganyang problema, gagawa pa ng mga batas para yung mabawasan yung mga taxes, ma-address yung problema. So kailangan automatic na. Wala ka bang plano din kong na i-replicate itong contingency plan na ito doon sa repatriation ng milyon-milyong OFWs natin pagka mayroong trigger mechanisms na nangyayari doon sa Middle East? Well, ibang issue to. Siguro ibang issue. It would siguro take another legislation, another piece of proposal. Okay. Kung habang naghihintay tayo na maipasayang bill na yan, sa kasalukuyan po, ang nagiging issue din sana ay yung mga paghingi ng ating mga tsuper, ng ating mga TODA members ng subsidy from LGUs or the government, no, para masubsidize yung yung tulong sa kanilang petrolyo. Naganap po sa Caloocan ang isang payout para sa ating mga riders. Ano po naging partisipasyon ng isang Congressman Egay Erince sa kanya pong distrito? Ay bawal daw po kami makialam sa mga ayuda, di ba po nasa General Appropriations Act na kaming mga politiko hindi kami pwedeng makialam, maglagay ng litrato o magsalita pag kami mga payout na ganyan. So ako po ay lumalayo para hindi naman ako lumabag sa batas. Pero sa nasabi niyo pong anti-EPAL na yan, Kong Egay, isang malaking billboard naman po na merong pagmumukha ng ating presidente, Bongbong Marcos, doon sa area na yon. Does this apply only to you as congressman or applicable, only applies for, allowed si President Marcos na gamitin yon? Napapapit mo kayo sa tanong namin? I cannot speak for for other government official, but as far as I'm concerned, yung batas binasa ko at nakita ko na hindi ako dapat nandun at hindi ako dapat maglagay ng mga tarpaulin at hindi ako dapat na magsalita. Kanya-kanya na lang na pagsunod sa batas yan. And we salute you for that, Kong Egay. Marlon, question? Viral din doon sa payout sa Caloocan, doon sa mga riders natin and drivers. Yung pagsigaw ng Duterte. Ano ang take niyo ron? Ayun. Nakita ko kasi natin. Nawala po kayo for a while? Hello? Yes, sir. Yung tanong ko po, nag-viral yung nagsisigawan ng mga riders during the payout ng Duterte. Bakit po kaya ganon yung sinisigaw ng mga riders natin?
Yun nga ang problema sa atin masyadong nahati na yung ating bayan. Maski hindi naman dapat na maging political, ang issue ay nagiging political. Dahil wala nang pinag-uusapan kundi yung 2028, napakalayo pa naman ang eleksyon. Ang dami nating problema na dapat asikasuhin. Dapat siguro it's not only true to to one side parang nangyayari lahat nagiging politicized na yung mga aksyon ng gobyerno. At hindi ko naman masisisi ang mamamayan dahil nga dito sa mga impeachment proceedings na nangyayari. Dahil dito sa patuloy na paglalaban ng mga dalawang puwersa ng Marcos at ng Duterte. Kung tutusin, para sa akin, ang pinaglalabanan naman ay hindi yung kapakanan ng bayan. Ang pinaglalabanan ay yung supremacy sa politika at sa kapangyarihan. At ang pinakakawawa sa ganitong labanan, yung mamamayan. Ito pong nangyayaring lahat ng issue sa ating sa ating bansa, Kong Egay, at sinasabi niyo na ito po ay nahahati ng political directions po ng ating mga na sambayan ng Pilipino. Ito po bang nagaganap na impeachment kay VP Sara hindi po politika din? Politika din? Politika rin. Kaya nga, yun nga sinabi ko na masyadong hating-hati ang bayan natin. Labanan dito, sabi ko nga, hindi yung, sana kung pinaglalabanan mga polisiya para sa kapakanan ng bayan. Ang pinaglalabanan, political supremacy. Kung sino yung mamamayani sa kapangyarihan, yun ang pinaglalabanan. At ang bawat kampo ay gumagawa ng kaparaanan para manatili sila sa kapangyarihan, di ba? So, ang nangyayari, hindi pinaglalabanan yung public policy. Ang pinaglalabanan, political supremacy. At sana nga, ang dapat maging matalino yung mga mamamayan natin, na dapat ang hilingin nila sa mga public officials, yung mga policy issues, yung pinaglalabanan at minumulat yung mamamayan kung anong mga polisiya yung makakatulong sa ating bansa, sa ating mga mamamayan. Hindi ngayon iba ako, Marcos ako, loyalist, ako Dilawan, Pinklawan, ako, Duterte, diehard, DDS, di ba? Parang, bakit ganun kababa yung pagtingin natin sa pamamahala, sa pamahalaan? Di ba dapat ang pinag-uusapan natin? Ano ba ang dapat natin gawin? Oil deregulation o hindi? Yung mga ganong mga issue na yun naman ang tunay na mga pagbibigay ng solusyon sa mga problema natin. Alam mo, ang Pilipinas, kumbaga sa masarap na ulam, kumpleto tayo ng ingredients. Kompleto tayo ng marikado dito sa ating bansa. Ang problema natin ngayon, yung mga cook nag-aaway-away yung mga cook. Kaya ngayon, pag tinikman na yung ulam na dapat masarap dahil kompleto sa rikado, ang sama ng lasa. Ang sama ng lasa. Kung Egay, speaking of the kusinero, no? Hello, Kong Egay. Speaking of the kusinero, no, yung mga cooks, no, we salute you, yung ideology ninyo. Sinasabi mo na ako po ay liberal, hindi ako pro Marcos, hindi ako pro Duterte. Kayo po ay objective. Hello. Yeah, hello. Hello, Kong. Hello. Hello, Kong. Opo? Hello. Yes, Hello, sir. Kong. Yes, sir. Pasensya na kasi may flight akong hinahabol kaya kailangan kong nasa sasakyan Wala pa po. Saka na papunta ko. Yes. Naka-session break na si Kong, ilang minutes away to the kayo sa airport para po alam din naming mahati na yung oras. Medyo matagal pa, Okay. medyo nandito ako sa Cebu so mga Nasa Cebu ka? sa airport, mga kulang-kulang 1 oras yan. Si Sir Ibi po is Cebu-based. Ganon. Oo, nandito ako sa Cebu. Papunta na ako sa airport, Mactan. Okay. Medyo walang traffic ngayon, Kong, pero balikan ko lang yung kanina.
Yung tanong ko po, ina-admit mo naman na liberal ka talaga. You are not pro-Marcos, you are not pro-Duterte, no? And you're standing up for your own principles, no? Pero hindi ba pangit din kung, no, with all due respect to the party and you, na yung mga kasamahan mo sa Liberal Party, parang hindi aligned doon sa iyong pinagsasabi at panindigan doon sa mababang kapulungan. Ano po masasabi niyo dyan? Nako, Kuyang Ibi, dyan natin masasabing pangit ang wifi sa Cebu. Yes, ko? Alam mo, kaya nga liberal eh. May kanya-kanya kami. Very liberal kami in terms of Galing. allowing all the members of the Liberal Party allowing all the members of the Liberal Party to have their own state of mind, sabi ko nga. Pero ako, sabi ko nga, may kanya-kanya kasing mga experiences. Hindi pa rin masisisi. For example, si Congresswoman Laila De Lima, nakulong siya ng 6 na taon sa panahon ng Pangulong Duterte at hindi siya nakapag-serve ng almost matagal din nung kanyang termino sa Kongreso. Kaya siguro hindi mo bilang isang tao syempre mananaig pa rin yung kanyang panibugo sa kanyang puso at hindi natin siya pwedeng sisihin doon. At tulad din naman ni BP Sara nung ikulong sa yung kanyang staff sa Kongreso tapos halos magkasakit, di ba halos yan nga yung ina-accuse sa kanya na parang na nagpanta siya sa Pangulo. Hindi mo rin may aalis sa kanya na out of her emotions na yung kanyang staff wala namang kasalanan kinulong, parang hindi mo maalis yung galit. Tao naman tayo lahat dapat maunawaan natin to. Ang importante para sa akin Yes, ko? Mga dead spots na yan papuntang airport. Oo. Sa airport, no? Oo. Pero ito sana yung sinasabi natin sa digital infrastructure na campaign promise. Oo, pinangako niya to, Kuyang Dahil everything is within the Internet of Things na these days, no? Hintayin natin makabalik si Kong Egay, no? And we understand kung bakit merong ganyan sa issue sa connection, ha? Ito yung nakaka-frustrate because Kuyang isa ito sa campaign promise ni Bongbong Marcos. But then of course, it takes a whole village for this to be accomplished. And we all know that. In all fairness, hindi kaya ng isang Bongbong Marcos lang, no, ang pagpapatupad ng ganyang proyekto. But then again, no, magaling sumagot ang isang Congressman Erice, ha. Hindi siya magaling, Pam. Hindi siya magaling. Oo. Sobra galing. Hindi rin siya sobrang galing. Napakagaling. Kasi pinanindigan niya yung prinsipyo. At tama siya nung sinasabi niya na he understands the side of VP Sara, the side of De Lima. Ito yung mga klaseng tao na dapat nagpapatupad o gumagawa ng batas at mga polisiya sa ating bansa, regardless of their political color. Because Alam mo, nakakatawa pa, Pam. Yung sinabi niya, kaya nga liberal So, malaya sila sa kanilang di ba? Paniniwala sa loob ng partido. Oo, tama din naman. Because I also respect what he said a while ago na dapat hindi tayo politically divided. Na kung ano man yung ating mga ipinaglalaban, dapat i-champion natin sa mga legislations na dapat ipinapasa nila
bilang mga representante natin sa Kamara. Dapat ang pakikipag-away natin hindi yung Duterte, hindi yung Marcos. Dapat ang pakikipaglaban natin yung para ano ang sa mga tama, yang sa Sagip Presyo Act, no? Ano ang para sa mamamayang Pilipino pagdating sa mga pagkakataon na aabot tayo na may mga price surges pagdating sa oil or kung ano man, not necessarily oil. Sana yun ang china-champion ng bawat isa. Di ba ito yung lagi naman na nating sinasabi, dapat ang pinaglalaban mo, dapat ang binoboto mo kung sino yung makakapagpatupad ng karapatan mo bilang isang mamamayang Pilipino. At dapat ang gobyerno, Pam, leadership by example. Pag Totoo. sinabing bawal ang EPAL sa payout, ultimo ikaw, Bongbong Marcos, wala kang karapatan na ilagay yung pagmumukha mo dyan. Yung nakakasuka mong pagmumukha. Tapos, pag sinabi mong dapat may ganitong krisis, huwag ka na magpanggap na everything is normal kasi lalo mo lamang nililito at lalo mo lamang ginagalit yung ating mga kababayan. Ako Pam at Marlon, no? This is an unsolicited advice at unsolicited suggestion. With all due respect, no? Malaki yung respeto natin kay Kong Egay. Maybe, no? Kasi sabi niya bibisitahin niya rin yung yung about the repatriation, no? Baka ma-replicate niya ito, yung kanyang Sagip Presyo Act. Baka meron din siyang pwedeng gawing legislation na Sagip OFW Act kung saan nakalata doon yung framework of repatriating our Filipinos na nasa crisis situations doon sa overseas. Kasi sabi nga niya, hindi na tayo natuto eh. Dalawang Gulf Wars, no? Afghanistan War, the War on Terror, now here we are. Pero hanggang ngayon, wala tayong template paano mag-repatriate ng mga OFWs na institutionalized na kahit sinong presidente, kahit sinong administration, tutuparin na lang kasi mandato na, nandun na. And hopefully, merong cluster, no? Yung emergency crisis management cluster on repatriating the OFWs, no? Sana tingnan yan ni Kong Egay at tapos na yung kanyang Sagip presyo. Sagip OFW Act naman, Kong Egay. Baka naman. Kuya, yung cluster na sinasabi mo, sinasuggest mo, should this be different from DMW? It should be different kasi yung DMW, it's more on the a repatriation of millions of Filipinos involved, not just DMW but the entire government structure. You have the AFP, you have the DOE, DOLE, kasi walang mga trabaho yan. You have the Overseas Workers Welfare Administration. Na hanggang ngayon, hindi natin naririnig ano yung kanilang suggestion, ano yung kanilang ambag doon sa ating mga OFWs. You have SSS. Ang laki-laki ng contribution nila ng ating mga OFWs dyan sa SSS. Ano ba yung mga social safety nets ng ating mga... Dapat yan, isang buong template, isang buong framework yan. Nakalatag na dyan, ito yung trigger mechanism. Pagka ganyan, ganito, ganyan. So, even if the generations next to us ang magiging presidente, i-revisit lang yan nila every year, merong amendments, merong kukunin, merong idadagdag because of the larger geopolitical risk no sa ating mga OFWs. Sana yun ang dream natin eh. Yeah, but the dream is just a cluster of an existing agency already, or you want this a different agency? It should be a cluster. Hindi mo kailangan merong itatatag additional bureaucracy na naman yan eh. That's what I'm driving at. Parang National Security Council, pagka may crisis, convene ka agad. Ito yung gagawin. Ito yung mga members. Not the personalities, but the agencies. So agencies. Because of course, again, the personalities, they come and go. Actually, Kuyang Ibe, maganda rin yung suggestion mo, no? And ang napakaganda rin talagang suggestion itong Sagip, ang tawag dito, Sagip Presyo Act ni Kong Egay. Kasi kapag pinagtibay ito, hindi na tayo mangangamba na anytime na biglang-bigla maglalabas magdideklara ng kanyang national state of emergency ang palasyo ng Malacanang kasi meron ng framework mechanism
Na pagka Template. ganito ang gera, pag tumasa, ganito na pumalo ang per barrel na presyo ng crudo, ito agad ang tatanggalin. Na, Halimbawa Marlon at Pam, ito, no? For example, merong trust fund na hindi pwedeng galawin ng kung sino-sino man. Trust fund lang yon for repatriation of overseas Filipinos. Let's say, 2 billion or 3 billion. Nakalagay sa trust fund, earning income doon sa short-term deposits, no? Ngayon, pag may problema, yun ang gagamitin mong pambayad doon sa charter ng mga eroplano or charter ng barko or pamasahe, land trip, whatever, food, allowances, cost of living nila habang nandun sila. Wala. Hanggang ngayon, wala. Merong oo, pero wala. Hindi natin naririnig eh. So, dapat meron talagang isang institutionalized, no, isa talagang batas, no, na ito nagmamandato sa inyo na ito yung gagawin, ito yung pondo, ganyan. Kasi nga, we are subject to political whims and caprices of each administration. Yes, gagaling din tayo sa ano, no? Kung natuloy-tuloy lang at maganda ang ating connection with Kong Egay kanina, no? Kasi yung hindi na tayo natuto, marami naman na tayong pinagdaanan, and then yung hindi natututo, napaliwanag naman yan na it should not be on the consumer or the citizens, no? But it should be on the government. policy maker. Sa policy makers, no? Gusto ko sanang tanungin, hindi naman siya neophyte lang din na congressman, no? Bakit ngayon lang na isusulong ang ganitong mga bills, 'di ba? Kung meron naman na tayong pinagdaanan in the past. Kasi iko-connect ko to doon sa tanong ni Marlon kanina na sa tingin ba niya napapaligiran ng mga tamang advisor ang isang presidente. But ako naman din, Kuyang, it should also be the call of the president not to depend on the advisors. Dapat meron na siyang vision for the country. Kasi kaya nga tumakbo ka bilang pangulo because you see a holistic approach on governance pagdating sa bansa. Ako lang sasagot for Congressman Irisi, Pam, at Marlon. Please, Congressman. Sige, Congressman E.B. Hugalbot. Inamin niya, no, na meron silang kapalpakan, hindi na sila natuto. Meaning to say, pati siya, hindi na siya natuto. Mission. And let's not put all the blame to Bongbong Marcos. This cuts across multiple administrations in the past. Even during the time of PRRD, why didn't they come up with this framework or this contingency measures or this hindi naman yan initiative ng presidente, di ba? They have nag-uusap yan sila dapat, no? So dapat merong initiative ang legislator, mag-uusap with the executive, ito yung gagawin natin, ito yung but that's water under the bridge now. We are now confronted with this situation and we should learn from the lessons of the past. And it should be a multi-party collaboration. Ito, because we need it now. And we need it very badly. In fact, we need it yesterday. In fact, the Senate on March 12 was calling for the executive department to submit to them within 15 days a national contingency framework because of the crisis in the Middle East. Can you imagine ang Senado na ang nagpapatawag sa executive? Alam mo bakit, Kuyang E.B.? Kasi bangag na ang Bongbong Marcos. Kung hindi ka ba naman bangag, sinasabi mo everything is normal. Tapos kahapon, yung palingkera mong tagapagsalita, nagsasabi na posible ang pagdedeklara ng National State of Emergency. Normal talaga ang lahat Bakit kinakailangan mo magdeklara ng National State of Emergency? Ito kailangan nating katakutan to because if someone leading this country na sinabi ng kanyang sariling kapatid na ito ay gumagamit ng or umaabuso ng isang illegal substance, magde-declare ng state of emergency, delikado to. Kailangan natin itong katakutan dahil dito magsisimula na naman ang mga pang-aabuso
'di ba? Mga pang-aabuso. Hindi kasi natin kailangan sa ngayon ng declaration mula sa isang leader na hindi matinong magdesisyon para sa bansa na ilalagay sa state of emergency ang ating sitwasyon. Kaya nga Pam, no, dapat meron ng institutionalized framework at contingency so that maiiwasan natin itong mga ganitong sitwasyon na kailangan pang mag-declare ng national state of emergency para mag-kick in yung anumang gustong gawin ng presidente. Ilagay na natin sa batas para kung sino mang presidente, he no longer needs to declare a state of emergency. Kasi meron ng batas eh. Halimbawa, yung sa presyo. Oh, may mga trigger mechanisms, may mga trigger points doon sa presyo ng lala. Ganun din dapat sa repatriation ng ating OFWs. Ganun din sa price cap ng ating mga basic goods. Ganun din sa presyo ng lahat. At saka yung ating national security, ganun din. Pag mayroong crisis doon, matrigger ito yung gagawin ng National Security Council, yung ganyan-ganyan. Parang wala na yung state of emergency na yan. Yes, and then of course, Kung Egay Erice has to fast track the bill he proposed, no? Ito yung House Bill number 8494 sa Gift Presyo Act wherein it seeks to automatically suspend fuel excise taxes and VAT during extreme global oil price hike to shield consumers. Because again, no, he mentioned the president insists that everything is still normal because walang nakaset na cap or ceiling ng kung ano ang abnormal at kung ano ang standard pa. But then again, the concern here is even if you say 120 na per barrel and we should already be panicking by that time, and yet you have a president who still thinks normal pa yan because he wants to project an image that everything is under control and that he is in control. Law bender nga karamihan yung mga nakapaligid sa kanya. At siya mismo din. At ito pa ang danger dyan, yung state of calamity at state of emergency, Pam at Marlon. Yung, pag nagdeklara kasi ng state of calamity, ano ba yung pwedeng gawin nila? The release of calamity funds. Alam mo naman yung calamity funds, no? Kaya nga special yan eh. Dapat magdeklara ka muna ng state of emergency or state of calamity bago mo kasi it doesn't follow the usual COA audit rules. It doesn't follow the usual liquidation procedures. Kaya yung calamity na yan, ang daming nangungurakot dyan. Ang daming kurakutan dyan sa calamity funds na yan. So, isa yan sa danger. Kaya dapat institutionalize na talaga para tatanggalan mo ng unilateral power yung presidente, no, na magdeklara ng kung ano-ano diyan para they can exploit. Can you imagine ko yung EBN Pag, no? Ngayon nga walang national state of emergency. Ginagahasa na nila yung Kaban ng Bayan. What more, pagka dineklara pa nila itong national state of emergency, ang dali-dali nilang puligbatin yung Kaban ng Bayan. Tama. At saka dito, di ba, yung speaking of Kaban ng Bayan, speaking of budget, and we're entering the quarter for another budget preparation for next year, no? And nandito tayo sa kasalukuyang ito na pwede palang magkaroon ng state of emergency declaration si Marcos and things. Tignan nyo yung, kung tama ang budget, alam nyo sana, natuunan din na mabudgetan yung mga big ticket, yung tinatawag natin ng mga big ticket subsidies, no? Na sana nandyan para sa ating mga regular na mga chopper, mga TODA members, yung mga namamasada and all, na protected sila ng batas, protected sila ng budget na pagdating sa ganito, may tamang ayuda silang matatanggap. Pero nasaan yung mga big ticket subsidies natin? Nasa AIX. Okay lang naman kung hindi ito nagagamit sa politika. Nagagamit nagagawang pambili, nagagawang napopolitika. PhilHealth, kinukuha, ninanakaw, di ba? Tapos yung ninakaw nila, yung magbabayad, hindi yung magnanakaw, ang magbabayad yung ninakawan. Tayong sambayan ng Pilipino. Di ba? Speaking of speaking of nagagamit sa politika, yung ipati doon sa pondo. Ano magiging itsura yung nakaambang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag idineklara na ang national state of emergency?
Yun na nga. At saka hindi lang yan delikado na patungkol doon sa pera. Delikado din rin yan sa ating freedom of speech at freedom to peaceably assemble at freedom to protest. Kasi all-encompassing yan yung state of emergency na yan. And it's just one step away from declaring a martial law. Yang anong yan, yung state of emergency na yan, dapat ikabahala ng, ako nababahala, kayo nababahala, I'm sure. Yeah. Ako mas nababahala siguro kaysa sa'yo kasi mas matanda ako sa'yo, Pam eh. What has it to do with age, kuya? Yung pagkabahala sa state Okay. of emergency. Okay. In 1972, Marcos Sr. declared martial law. Okay. Okay. Ano yung premise noon? Ang premise noon was gulo sa Middle East. Kaya nga, in 1973, barely a year after ng declaration of martial law ni Marcos Sr., meron tayong oil embargo. No? Iran din at yung Middle East din ang may dahilan noon. Sinabi na nga ni Egay Ericio, no? Ano pa ang nandun? Bakit nagdeklara ng martial law si Marcos Sr.? The communist insurgency ng CPP, NPA, NDF. Ano pa yung sinabi at ginawang premise ni Marcos Sr. para magdeklara ng martial law? The secessionist movement of our Muslim brothers doon sa South, sa Mindanao. Specifically, ang panahon na yon was the Moro National Liberation Front. We are seeing it now, playing again in front of us. We have a crisis in the Middle East. We have heard about yung mga gulo sa BARM. In fact, yung BARM elections, napakagulo din yan. We are now seeing still encounters between our military and the communist insurgents dahil kinakanlong ng isang Martin Romualdez ang mga CPP-NPA na mga operators, lalong-lalo na sa Kongreso. At we are seeing na halos ilan na ba ang napalabas ng ating mga korte na mga inaakusahang mga NPA operators. Ang dami na nila. And in fact, ang sabi nga ni Dr. Lorid Badoy, nababasa natin, binibisita ng mga opisyal ng gobyernong ito ang mga nakadetene na mga CPP-NPA insurgents. And that is why I am more afraid than you guys because I saw it already when I was young. And I'm seeing it now again with what's happening in our country. At sabi mo nga, yung isang bangag na, yung isang high na presidente, hindi natin alam anong next move yan. Kaya natatakot talaga ako na patungo tayo doon at papunta tayo doon. Kasi yun ang ginawa din ni Marcos Sr. Nung nagdeklara siya ng martial law. Lahat ng opposition niya, no? Wala. Kaya nga naano si Benigno Aquino Lahat ng mga negosyanteng malalaki na who perceived to be his political opponents, sinisquester niya. Kinuha na yung mga malalaking negosyo. Oh. Sa lahat ng ito, no, yung emergency na, yung totoong emergency na, pagnanakaw pa rin talaga ang nasa isip ng mga gagong to, no? Tapos, yung sinasabi mong everything is normal because you want to project the image of normalcy na hindi founded sa isang realidad, you are only saying na artificial yung stability. Diba? Sasabihin mo, normal, everything is normal. And then here comes Claire Castro saying that the declaration of state of emergency is possible. And yet you said everything is normal. Sinong siraulo? Diba? Sino ang siraulo? Kami? Ikaw? Si Marlon? Yung mga natatakot sa sambayan ng Pilipino? Kami ang siraulo para makaramdam na parang hindi na normal. And yet you tell us, normal pa yan. Parang gago. Diba? Pagnanakaw sa kaban ng bayan at pangabuso sa kapangyarihan. Yan ang magiging resulta ng National State of Emergency. At kitang-kita rito, paano nga yung impeachment balik ko yung kanina, di ba? Paano yung impeachment ni VP Sara pagka meron ng National State of Emergency? Di mas lalong madaling diktahan yung mga kurakot na congressmen sa Kamara. Kaya nga, Pam at Marlon, tingnan mo ano yung kabangagan nitong adik na putang inang presidente na to. Everything is normal, PH is managing well. Putang ina, 100
12 na yung diesel dito sa amin. 96 to 98 pesos per liter na yung gasolina. Ngayon, ang kaputahan nila, nagmamakaawa tayo sa China para bigyan tayo at bentahan tayo ng oil. Nagmamakaawa tayo sa Russia para bentahan tayo ng oil. Pero kinakalaban natin yung China, kinakalaban natin yung Russia, kinakalaban natin lahat ng nag-o-object sa kanilang independent western-leaning foreign policy. Normal pa ba ang taong yan na doon ka magmamakaawa sa ilaaway mo? Kay Bongbong Marcos saka sa pamilya Marcos, normal lang sa kanila yung sitwasyon ngayon kasi hindi naman sila nagko-commute eh. Hindi sila nagkakarga ng sarili nilang gasolina sa kotse. Hindi sila nagbabayad at dahil sa dami ng pera nila, hindi nila nararamdaman kung gaano nakamahal ang presyo ng bilihin sa palengke at sa grocery. Dito natin masasabi na napakagaling talaga ni Inday Sara Duterte because she already predicted this 2 months or 3 months ago when she said, meron pa ba tayong Pilipinas sa 2020? Wala, Diba? wala pang gera noon, ha? Wala pa. Oh. Wala pa. Although nakita na niya yung consistency and pattern ng behavior ng isang Marcos Jr. Dito naman din natin somehow, no, maibalik ko lang at pasintabi kay Senadora Amy Marcos, no. So, although siya kahit papano na-atone na niya yung sarili niya sa pagiging Marcos. Hindi pa siya naka-atone, hindi pa, kulang pa yan. I said kahit papano. Let it be my own no. Kahit papano na-atone niya yung sarili niya. Dito mo rin mababalikan yung paninisi na you allowed it to your friend because she claims na BFF sila ni VP Sara. You allowed it to your friend to suffer this consequence because you brokered for the unity Bongbong Marcos Inday Sara tandem. Pero you were never transparent and true to her saying na, Inday, adik yung kapatid ko ha, and I'm entrusting him to you na mapagbago siya. Hindi. Nanindigan ng adik at sinabing gusto kong magpaka-adik all the way. Kaya sa mga adik dyan na nanonood, sa mga adik dyan na nakikinig sa atin, Pam, ito ang masaklap at masakit. So, lahat ng mga high government officials, alam ni Marlon to, alam ni Pam to, dahil nandun kayo sa gobyerno din eh. Lahat ng mga high-ranking officials dyan sa gobyerno, tayo magpapasweldo, nangungurakot pa sila, ang mga putang ina, meron pa silang fuel subsidy. Yung gasolina nila, tayo pa ang nagbabayad. Di ba? Meron silang fuel allowance, Pam? Marlon? Yeah. Rata. Tayo wala. Ordinaryong Pilipino, wala tayong fuel allowance galing sa sarili nating pera. Pero sila, sa gobyerno, meron. Magkano ba yung fuel allowance? Halimbawa, Pam, yung USEC ka. At Marlon, nung USEC kayo, magkano yung fuel allowance ninyo nun? I think maybe around 20 per month. 20,000 per month? Kung USEC level ka. USEC level, 20. Magkano yung secretary? Magkano yung director? Yung ASEC? Yung senador? Yung congressman? Yung kanilang mga staff? Mga putang ina kayo? It falls under the RATA, no, yung representation and transportation allowance. I'm challenging them. I'm challenging all those government officials na merong fuel subsidy from the government. I-waive ninyo yan. Huwag niyong tanggapin. Ipangayuda ninyo sa mga ordinaryong Pilipino. Meron naman kayong pasweldo na sigurado. I-waive ninyo yan. I'm challenging you to contribute to the crisis. Huwag niyong tanggapin yung fuel allowance ninyo. Instead, gawin ng gobyerno, meron silang emergency admin order or executive order, kumbaga, suspend all the fuel allowance, you pull it in a general fund para ipangayuda sa ordinaryong Pilipino. Yan ang challenge ko. Oo na, sige na. May sumagot. At sagot ko yung ibig, balik. Aray ko yung kamatis na punta dito. No. Based on May 24, May 2024 data ng DBM, no, the USECs, they have a representation allowance of around 7.5 and 7.5 for the transportation allowance, maximum of 15,000. But I believe I was getting more at that time because
I did not avail of the agency Service vehicle. vehicle. Hindi ako kumuha na may kotse ako mula sa ahensya. Pag may Gamit ko kotse, Pam, kukuha kunin mo from the agency, sino ang magbabayad ng kotse na yon? Yung agency? agency. Issue Actually, fee. may pakotse pa kayo? Merong ganong privilege. What the fuck? Pero unahan yan, kuya ha, kung kanino yung may pinakamaayos at latest model na na sasakyan, usually syempre una ang secretary. And then of course yung mga yung mga USEC, no? Pero ako, I did not say yes to it. Kuyang, and I'm also very glad to say na ako, gamit ko ang luma kong Vios. I was driving myself. Kung parking, pila ako sa parking. Hindi ako yung although yung parking doon, Marlon, pinapaiwan naman talaga sila na kasi parang lifter. Valet. Lifter. Baka naman kasi pag ako pa nag-park, baka nasa lifter pa ako nagsisisi. yung eng ka na sa kusina, ano pa sa driving, di ba? Women drivers. Yeah, but that's the case, no? So meron pa sasakyan, meron pang fuel subsidy. Grabe, no? Yeah, tapos meron kang driver. Meron Masarap kang ang driver. Kuyang, masarap. Kuya, lalayo pa ba kayo, Pam? Meron na kang sweldo, ang taas na nga ng sweldo. Meron pang maleta. Mas grabe yun. Ito nga yung gusto kong sabihin. Masarap maglingkod sa gobyerno, lalo kung ikaw ay nasa appointive position. Pero kung wala kang puso at tinanggap mo yung posisyon, the tendency is abusuhin mo. Aabusuhin mo. Pero kung ikaw yung may puso na maglilingkod, tama ka, somehow maki-question mo, ang laki ng nakukuha ng tao, ng isang opisyal. Maki-question mo, ngayon mag-iisip ka, itutulong mo ba or aabusuhin mong lalo? Because when I realized what I was getting back then, natanong ko, ganito naman pala kalaki yung nakukuha. Bakit ang daming siraulong opisyal? Ang daming hindi gumagawa ng mga trabaho nila. Ito na lang ang suggestion ko nga, no? Maggawa ng executive order si Bongbong Marcos. Lahat ng department heads up to USIC level at sana naman sa Congress at sa Senado, doon i-waive nila yung kanilang transport allowance or fuel subsidy. No? They pull it Ikaw po yan, Pam, magugulat kayo. Sa HOR, yung Secretary General, meron silang allotted na 500 liters a month. Libre. Ha? Telegraphy. Tapos yung Deputy Secretary General, 400 liters a month. Wow! What Sana all. Di ba? Tapos, ang cut dito, 4 day a week lang sila. 4 day work week lang ang trabaho nila. Tapos Okay, may ganyan kakaraming krudo ng gasolina na libre. At namo-monetize pa nila yan. Pag hindi nagamit. Oo. Convert yan. Nako-convert. Convertible to cash. Oh, shit. Dami. Paano presyo nun, Pam? Kung 100, ano na ngayon? 112 o 140 times 500 liters, gano'n na yun? 50,000. We honestly do not know. But then, yes, endless yung kapararakan nila ng kanilang pagiging gahaman. Kagaya naman din na magugulat ka, ano naman ito ngayon, no? May aamin ba na mayroong 2 million Easter bonus? Yun. Diba? Itatanong ko sana yun kay Kong Ingay kanina. Actually, tama, naka-line up sana no? Oo, sana kanina. Oo. So, tanong sana natin kung Egay, nakatanggap sa rin ba? And I'm sure, sa prinsipyo ng Congressman Egay Erice, hindi niya tatanggapin yun. Pakisampal pala sa pagmumukha yun. Oo. Ano ba ang pinapakita sa larawang ito? Yung envelope, no? Kasya 2 million sa ganitong letter envelope? Check yan, check. Sabi naman nun, check. Nasaan yung check? Hindi ko nabasa eh. Pasensya naman na. Mga ngayon ko lang nakita yung post na yan eh. Hindi tulo. Well, of course, gusto ko rin sanang naitanong din natin kay Kong Egay, no? But then, of course, again, we cannot, hindi naman natin siya pwede i-corner din sa, sa isang sulok para sumagot ng sumagot. Na kanina nga, cute pa niyang napakita yung pagpikit niya sa mga tanong natin eh, di ba? But then Ganda again, yung Kong Egay, in fairness.
Oo, oo. And So, marami pong pagkakataon, Pam. Hindi lang naman ito yung una tuloy na makakapanayam natin siya. Dahil I hope. alam natin sa mga susunod na pagkakataon, ipagbibigyan niya pa rin tayo. although I messaged him and said na no pressure po na makabalik kung may issue po sa connection, but thank you for your wisdom. We hope we have to get Tama naman. Sa uulitin. Oo. sinabi naman natin sa kanya yan, no? But then Thank again, you, Kong Egay. Pasalamatan na lang din natin. salamat kong Egay, no, kung binalikan niya, o minsan nga sabi niya siguro, ano ba itong pinasok ko? Sa mga taga-Caloocan, pasalamat kayo. Meron kayong kongresista katulad ng isang Congressman Egay Erice na tunay na may pagmamalaki nyo. Mga batang Kalo. Yes. Tama, no? At saka, salamat na rin yung buong sambayanan na merong nag-iisang Congressman Egay Erice na nag-iingay doon sa... Kasi meron silang dyan, meron pa silang congressman dyan. Si Malapitan. Si Oka, Malapitan na dating mayor ng Caloocan City. Bakit tahimik at hindi natin nararamdaman? Pagka sa usaping graft and corruption on national scale. Di ba? Maganda na i-flash na rin lang naman natin na merong bagong po si Kong Leandro, no? Siguro, anong araw kaya pwede natin siyang masingil ng season 2 ng kanyang palabas? Because my frustration, no? People bashed me or criticized me for criticizing Leandro Leviste, no? Sa hindi niya paglabas all out ng kanyang mga ebidensya. Because ang frustration ko dyan is, dapat sana nagamit na ang mga ito in analyzing also or assessing the impeachment case against Bongbong Marcos. Kung ito ay nailabas ng tama ang panahon, di sana nakatulong to sa pagde-declare kung sufficient in form and substance. Okay, again, wait. Kung sanang sufficient in form and substance yung case ni Marcos Jr., if hindi nga, because given na talagang bataan niya yung mga nandyan sa Kongreso, at least ma-put on record na merong mga ganitong ebidensya. Yun lang naman ako nang gagaling. Tama, I agree, no? Pero it's still a numbers game, no? At Record is record. well, it's record, but then again, no? Again, ako naman, I have my own criticisms, no? Doon sa kay Leandro Leviste. Kasi he is actually following the footsteps or following the script, kumbaga, ng isang Zaldico. Tignan mo, ano yung mga ginagawa ni Leandro Leviste? Parang Zaldico lang din naman di ba? May mga revelations, pa konti-konti, may mga listahan, fina-flash yung mga litrato, ganyan-ganyan. And then, biglang nanahimik. Kay Congressman Leviste, no, hindi mo tunay na mahal yung mga kababayan mo at hindi mo tunay na mahal yung bansang Pilipinas kasi bakit kailangan mong pasabikin at bakit kailangan mong pautay-utayin yung detalyeng hawak mo. Dapat ngayon pa lang, lumabas ka na, ngayon pa lang, patunayan mo na corrupt ang administrasyon. Ito. Doon ako nang gagaling na hindi mo dapat pinaglalaway si Juan de la Cruz sa mga ebidensyang meron ka. Di ba, kung pinaglalaway mo ng pinaglalaway, di naulol yan. Excuse the term, excuse the language, excuse my French. Di ba? Di naulol yan. Kasi hindi mo binigyan ng tamang hustisya sa tamang panahon. Hawak mo naman palang ebidensya. Ano mangyayari dyan? By the time na umamin ng isang Amy Marcos, remember, na sa INC stage, na adik ang kapatid ko, hindi na nagkaroon din ng sobrang traction because you are only verbalizing now what we already know. Kasi nga, ilabas mo na yung USB. kasi nga, Pam at Marlon, no? In comparison to the brave 18, no, yung 18 soldiers, former soldiers, nag-execute sila ng affidavit. Nag-execute sila ng isang direct testimony that will probably lead into an investigation at ngayon nga iniimbestigahan na sila. So hindi mo na sila dapat mag-all out kasi lahat ng ebidensya nila gagamitin yan pag nasa trial stage ba o proper investigative channels. Samantalang si Leandro Leviste is a sitting congressman. He is protected under the legislative Ako po yung immunity doctrine. Suggestion ko, total may USB ka naman.
may USB naman, di ba? Padala mo lahat ng maestrado sa Supreme Court. Padala mo si Browner. Padala mo ang Nika. Padalan mo ang lahat ng congressman at padalan mo si Ping Lacson saka si Tito Soto. Wala rin mangyayari dyan pag direkta niya. He should do it on a matter of privilege. Maggawa siya ng privilege speech. Naka-transcript yun. Official yun, and he is immune to lawsuits because he is protected under the legislative immunity doctrine. Okay? Doon niya gagawin yan. Doon sa entablado mismo, doon sa pulpito ng mga House of Representatives. Doon niya expose. Doon niya lahat ibibigay, and it will be, as a matter of due process, referred to the appropriate committee. In this case, the Committee on Good Governance. And that's my challenge to Alejandro Libiste. May immunity ka, pero nung sinabing magbakasyon ka, inavail mo. Yun na nga eh. Oh, nasa Kasi yung immune na rin siya. Immune na rin siya sa nangyayari ngayon. Oh, nung sinasabi mo lahat yan, konting bagay, iniiyakan mo, ba't ka pa lumabas? Tapos pinaglalaway mo ang maraming tao na sa USB mo na yan, yun nga, edi inulul mo lahat. Di ba? Tingnan mo yung hindi mga congressman. Former Congressman Mike Defensor, Attorney Levy Baligod, yung mga 18 Marines, sila yung ginigipit. Hindi yan naman sila nakinabang dyan eh. Hindi yan sila mga may posisyon. Oo. Pero ngayon silang inimbestigahan, sila ang hinahabla. Ilang kaso na ba ng cyber libel? Mula kay Trillanes, kay Anyo, ngayon. Latest si DA Secretary Francis Chu Laurel ang naghain ng cyber libel cases against, of all people, Zaldi Copa at Attorney Baligod. Pero ang isang Alejandro Libiste, na sitting senator yung kanyang nanay at ma-influensya pa rin sa Senate Majority Bloc, protektado din siya, silang dalawa sa legislative immunity, do it doon sa privilege speech. Actually, very frustrating because minsan ko nang sinabi na that my relationship, my friendship with Cathy Binag is beyond is outside SOCMED. I can call her out. She calls me out, I call her out na parang di maganda, parang ganito, o sige ganyan, pasensyahan tayo, but sa ang ending namin, love you girl, yung mga ganun. So okay tayo. Parang yung USB ni Cathy yun eh. If you are to make use of a USB as your security or insurance mo, kung insurance mo yan, huwag nyo hong I love you, Cathy, no? Congratulations sa bago nyong show. Kung wari na lang hindi ikaw si Cathy Binag. Kung wari na lang, pero merong USB. Ang USB nakukorap yan. For the longest time na hindi mo sinasaksak yan sa computer para makita, baka makorap yan. Ibig sabihin, by the time na isaksak mo na sa computer, yung palang pinaglawayan ng maraming tao, corrupted files na. Hindi rin pa maaasahan, hindi rin magagamit bilang ebidensya. The same case with Leandro Leviste. Diba? Same case with Leandro Leviste. Sorry Kuyang, ipasok ko lang din. If you are telling everyone na meron kang season 2 ng iyong mga revelation, that means to say, you are now more than willing to risk something bigger than what you feared for in season 1. Yung season 1 kasi, di ba, yung solar business mo, pinakaialamanan, kinwestiyon and things, tapos kinausap ka na maraming tao, magbakasyon ka muna, and then you went on a vacation. Season 2, dapat ang season 2, you should not disappoint, ha? Yung the same high na naramdaman ng maraming tao nung season 1, dapat ma-outbest nito yung season 2 mo. What should we expect of season 2? The Marcos Bersamin conversation. 'Di ba? Yun din naman ang sinabi. Dapat na itanong natin to kay Kong Erice kasi isa pala siya sa nakakita at nilapitan ni Leviste, 'di ba? Kinausap sila si Kong Erice, si Representative Tino and others pa, no, kung sino na nagsalita tungkol dito. Yun ba ang lalamanin? Again, I will no longer be impressed kung merong season 2 dyan, si Lian Leviste, because meron ng revelation ang Brave 18 at meron pang nakasunod dyan. Ano pa ba yung explosive expose sa season 2 ni Leandro Leviste? Ang hinihingi natin, if he can establish a direct link between Martin Romualdez Zaldico and
Bongbong Marcos and Sandro Marcos by way of Bersamin, Pangandaman, Olaivar, Jojo Cadiz, at sino pa dyan in between? Kasi yun, sila yung in between eh. Dapat ma-establish yan. Pag walang ebidensya to establish all those people ni Leandro Libiste, wala akong believe sa, in fact, wala na nga akong believe sa kanya ngayon eh. Alam mo, ano pa yung hindi ako natutuwa sa ginawa niya? Di ba nagbakasyon siya? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, no? Sorry, no? Di ba binili niya yung bahay na inanuhan ni Rizal doon sa Germany? Can you imagine, here you are exposing the greatest corruption in the history of our country, tapos andun ka sa Germany, putang ina, binili mo yung isang bahay, ilang milyon yun. Just to make you feel good. Just to make you feel good dahil eto, ako na may-ari, dito si Rizal, hero si Rizal, ako, modern day Rizal, ako, putang ina mo, Leandro. And then here you are flexing a splurge. Di ba? Huwag natin kalimutan dito, Pam and Kuyang Ibi, may buhay na nawala rito. Si Yusek Cabral. Tapos talagang kayang-kaya ng konsensya Yes. Baka Congressman si buhay. Libiste na bibitinin mo yung sambayan ng Pilipino sa detalye na hawak mo. And Pam, actually, hindi lang naman dapat si Congressman